niyo ba guys na si OLP ay pwede na magpahiram ng up to 40,000 pesos at payable siya in 6 months. The only thing that makes me happy about OLP is the fact na buo mo siyang matatanggap. Alam nyo, marami akong gustong i-share sa inyo sa video na to. Lahat ng dapat nyo malaman kay OLP. Kaya I suggest you keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel at dito ibibigay ko sa inyo yung lahat na dapat nyo malaman about OLP because 3 years na akong may OLP account guys. Bibigyan ko kayo ng tamang expectations, lahat ng details na kailangan nyo malaman about OLP. At kung bago pa sa channel na to, please subscribe kasi marami kayong matututunan dito practical stuff about online loan platforms. This video is not sponsored. Hindi ko binayaran ni OLP para i-promote yung loan app nila. This is based on my personal experience. So, itong si OLP is matagal na po to. Ilang beses na itong nag-change guys. Nawala sa Google Play Store, bumalik sa Google Play Store, bumaba yung interest. Yung online loan platform na to, pwede nyo rin siyang website or pwede rin i-download yung app. Minsan nasa App Store siya, minsan wala eh. So, yung loan app na to ay nagpapautang from 1,000 to 20,000 pesos. Yun yung naka-display. Pero kung first time ka pa lang, expect na yung pwede niyang i-offer sa'yo is anywhere between 1,000 to 7,000 pesos. Kung repeat borrower ka na at palagi mong sinasagad, kinukuha mo whatever yung maximum na binibigay niya sa'yo at nagbabayad ka on time, ma-offer siya ng up to 20,000 pesos sa'yo. Pero kung hindi mo kasi tinitake yung maximum offer niya, hindi tataas yung credit limit niya. But that is just a strategy for you na para paulit-ulit kang umutang dito. Kasi dun sila kumikita sa kanilang service charge at yung mga additional services nila na pahirapan kung tanggalin. Siguro mga 1 month na at hindi na ako nag-loan dito kay OLP because nakakairita guys na 5 days lang before your due date, tawag na sila ng tawag. It's as if naman sa utang mong 1,500, kala nila tatakbuhan mo na. So dahil hindi na ako gumagamit kay OLP guys, nakatanggap ako ng text, nakatanggap ako ng email, at nakatanggap din ako ng call sa kanila na pwede na daw nila akong pautangin ng 40,000 pesos at pwede ko raw bayaran in installments. Pero guys, pag nakatanggap kayo ng ganung text, huwag kayo kagad maniwala kasi kinlik ko yung link nila. And by the way, pag i-click mo yung link na yun guys, alam nyo, mapupunta kayo kaagad dun sa website nila na automatic po siyang login. Kasi nag-click ka ng link. Kaya guys, ingat po kayo kung saan nyo kiniklik yung link na yan. Kasi baka may ibang umutang na gamit yung details nyo. So, kinlik ko yung link. At alam nyo, yung offer lang pala sa akin is 21,000 pesos. Yes, payable on installment up to 6 months. Pag napunta ka dun sa link, wag nyo munang ilagay yung OTP kasi baka automatic yan. Scroll down. No. Oo nga, payable in installments pero yung service charge naman or finance charge is 18,000 pesos mapupunta sa service charge in the next 6 months. Hindi pwede yun mga guys. Yung monthly service fee niya is nasa 15% per month. Nawag yung service fee kasi anything above 3% na interest ay hindi na po makatao. Kaya hindi niya tinatawag na interest yun. But even so, it's still the cost of borrowing money. Bakit nagkaroon ng 18,000? Kasi yung 21,000 times 15% times 6, kaya yun yung 18,000. Kaya yung total na ibabalik mo after 6 months is, just imagine, 39,000 pesos. Ewan ko sa inyo, basta ako ay hindi. So kung hindi lang naman guys kailangan yung pera, huwag nyo lang i-take. Only good thing about this, well good, kung may good pa no, is that buo mo siyang matatanggap. Pero baka mahirapan ka sa pagbayad in the next 6 months dahil sa taas ng kanyang service charge. Buti naman sana kung yung 15% na yun ay based dun sa outstanding amount. Pero hindi. Fix na fix po siya. Sa akin, hindi okay yung ganyang offer. Take note kayo sa mahirap patanggal ng additional services na yan. Kaya dapat pinag-iisipan kung uutang kayo dito. Huwag nyo kaagad ilagay yung OTP. Always scroll down para alam nyo yung details ng loan nyo para hindi kayo mabigla.
na ganito pala yung bayaran nyo in the next 6 months. Say for example, hindi mo kukunin yung 21,000 na i-offer nyo sa'yo, bababaan mo. Ganun pa rin guys, 15% pa rin yung service charge. So, kalokohan yan, masyadong mataas. At kung say for example, kukunin mo yung 21,000 at gusto mo makatipid sa interest kasi total buon mo naman siya matatanggap, sasabihin niya naman sa'yo na to get higher amount, please increase the credit. Sabi ko nga sa inyo, dun siya kikita sa kanyang service charge na 15% per month. Ayaw niyang babaan mo yung term. Unfair. Kaya yun po si OLP pag nag-o-offer po siya ng installment. Hindi maganda yung offer niya. OLP is an online loan platform. Like I said, download po siya sa Google Play Store or you can also apply for an OLP account through the website. But just to set the right expectations, although guys, kung repeat borrower ka na, wala pong bawas yung matatanggap mong loan sa kanya at lulunukin mo na lang yung taas ng kanyang interest at good luck kung matatanggal mo pa yung additional services niya. Kung first time mo, please expect na meron po siyang transfer fee which is 45 pesos. At kung first time mo, 1,000 to 7,000 lang yung pwede niyang i-offer, pero expect ka na magsisimula ka sa 1,000. At hindi pa sa'yo available yung kanyang longer payment. Yung iba, up to 14 days. Kung repeat borrower ka na, pwede kang 7, 15, 21, and 30. Pero guys, the longer the term, syempre, tataas din yung interest. So, pwede mong tanggalin yung additional services kung may option ka to do that. Pero kung wala yan sa'yo, pwede ka mag-email sa customer service nila and good luck. Yung ayaw ko sa kanya, pahirapan yung pagtanggal ng additional services. Dati, ang daling tanggalin, kaya nire-recommend ko pa si OLP in cases of emergency. Pero ngayon, hindi ko na talaga siya marirecommend. First of all, ayaw kong tinatawagan ako 5 days before my due date. Kung kaya nga ni Bill is na mag-text lang or mag-email na papalapit na yung due date mo, bakit sila tawag ng tawag? Siguro kung magbabawas sila ng tao na magpa-follow up sa atin, kung palapit na yung due date, siguro mabababaan nila yung interest natin. Well, that's just my opinion. That's just my suggestion. Yan, sipag-sipag kasi ng mga agents nyo tumawa, palapit na yung due date, kaya yan, ang mahal ng overhead nyo. At this point, kilalang kilala nyo na si OLP. Kaya nasa inyo po yan kung uutang kayo dito o hindi. Because yung masasabi ko lang talaga dito kay OLP, yes, rehistrado siya, nasa list of recorded online lending platform siya, but kailangan pinag-iisipan kung uutang kayo dito. And kaya yun, kung gusto nyo dito, hindi rin siya humihingi ng payslip. Yung importante sa kanya is if you fill out mo lang yung form mo at magsasabit ka lang ng one valid ID. Mga valid IDs na tinatanggap nyo is TIN, passport, PRC, UMID, SSS driver's license, at parang tumatanggap din siya ng PhilHealth, guys. Pero then again, kailangan pinag-iisipan kung uutang tayo dito sa OLP kasi, ay, grabe, ang taas-taas ng kanyang service charge. Kaya nga, guys, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe na kayo, guys, because dito sinishare ko yung lahat ng dapat yung malaman sa isang loan app. Hindi ko po pinopromote si OLP. Yung pinopromote ko dito is being careful kung saan natin pinagsasabit yung ating mga personal information. Kung sakali hindi ka man makabayad upon due date, meron po siyang prolongation, and that is magbabayad ka ng 28% of the outstanding amount para ma-extend yung due date mo. Para makahinga ka ng konti, but it's not a solution. So, guys, think twice, think thrice, think 4 up to 10 times bago umutang dito. I will see you on my next vlog. Bye!